Okay, magandang araw po muli sa lahat. Ito po muli si Attorney Aldrin V. Gregorio at ang tatalakayin po natin ngayon is yung legitimate job contracting versus labor-only contracting or LOC. So, titignan natin, analysein natin, tatalakayin natin kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawa at paano ba natin ma-ensure na yung ating mga kontrata or ating mga arrangements with our workers or employees or contractors is compliant with the law. Okay? Compliant with the labor laws. So, may dalawang uri ng contracting na dapat nating maintindihan. Ito yung legitimate job contracting. Okay, that's number one. At labor-only contracting, number two. Okay, ang pagkakaiba nito, very critical, very crucial. So, yung isa kasi ay legal at yung isa ay bawal. At later on, explain natin kung ano yung implication o yung mga magiging consequence if we continue with this kind of practice. So in a nutshell, I will discuss later on. No? We will discuss later on yung pinaka-in-depth na I'll try my best to make it as in-depth as possible. Pero in a nutshell, ito po yung pinaka rule of thumb or pinaka-basic ng legitimate job contracting on the one hand versus labor-only contracting. Okay? So sa legitimate job contracting, yung contractor na yung na nagpapadala ng tao sa isang kumpanya sa kanilang kliyente ay may sarili siyang negosyo. Okay? Meron siyang sariling pera, meron siyang sariling kagamitan, at meron siyang service agreement dun sa kanyang kliyente na kumpanya. Okay? At meron din siyang agreement o meron din siyang employment agreement dun sa mga tao niya, sa kanyang mga manggagawa. Sumusunod sa labor law. At at uh, at yung labor only contracting on the other hand naman, yung contractor na nagpapadala ng tao niya o ng kanyang mga workers o kanyang manggagawa dun sa kanyang kliyenteng kumpanya, wala siyang sapat na pera, okay? Wala siyang sapat na kagamitan, okay? Yung manggagawa niya gumagawa ng direktang trabaho o yung trabaho ng kanyang mga manggagawa na ipinapadala niya dun sa kliyente niyang kumpanya kaugnay dun sa main business ng kliyente na yon. Tawagin nating principal. Okay? At hindi kontrolado ni contractor, okay, yung pagtatrabaho ng kanyang mga supposed na manggagawa. Okay? So, lagyan natin ng whiteboard dito para mas maintindihan po natin yung provision ng batas. Ano? Okay? So, that's, hmm, kaya natin konti. Okay. Okay, yan ang sinasabi ho ng Article 106 of the Labor Code. No? There is labor-only contracting, okay, ito po yung bawal, where the person supplying workers to an employer does not have substantial capital or investment in the form of tools, equipment, machineries, work premises, among others. And the workers recruited and placed by him are performing activities which are directly related to the principal business of such employers. So, katulad ng sinabi natin kanina, meron tayong tinatawag na permissible job contracting, valid o pinapayagan ng batas, at meron tayong labor-only contracting, yung pinagbabawal ng batas. So meron tayong this is a tripartite relationship, meron tayong tatlong entity o tao dito. Yung principal, yung tumatanggap ng work o tumatanggap ng trabahador, tumatanggap ng manggagawa. Ito yung kumpanya na gustong may ipagawa na trabaho. Second is yung contractor or agency. Okay? Ito yung kumpanya na kukuha ng trabaho dun sa principal at magpapadala ng trabahador o manggagawa niya at yung employees niya.
which is ito yung mga magagawa ng contractor. Okay? Ito yung mga employees ng contractor. So, yung mga ganitong setup for legitimate job contracting, ito ay considered as legal and valid ng batas at yung LOC hindi. So kailangan nating malaman kung kailan ba sinasabi na labor-only contracting, attorney? Kailan ba sinasabi na hindi labor-only contracting? So yan yung i-discuss natin. No? Yan yung tatalakayin natin. So tignan natin yung sinasabi ng DO 174-17. Delete muna natin itong. Didikit lang natin dito. Text. Okay. Ito yung sinasabi ng okay, DO 174-17-3C. Okay? Yung daw contracting or subcontracting refers to an arrangement whereby a principal agrees to farm out to a contractor the performance or completion of a specific job or work within a definite or predetermined period, regardless of whether such job or work is to be performed or completed within or outside the premises of the principal. So, lakihan ko lang to para itong ating ma-emphasize na discussion. Okay. Okay. Yan. So, ibig sabihin no? Ibig sabihin ah, by the way, itong DO na to, ito ay department order ng Department of Labor and Employment, 174-17, series of 2017 yan. Beforehand, merong 18-A, 2011 naman yan. But before that, merong 18-02, 2002. So ito po yung pinaka-latest regarding sa application ng 106 to 109 of the Labor Code of the Philippines. Yan yung 174-17. Yan ay series of 2017. Okay? So, yeah. Discuss natin ang provision na ito. Okay? So, sa ganitong mga setup, kagaya na sinabi natin kanina, yung principal, siya yung nagpapagawa ng trabaho o nagpapagawa ng serbisyo dun sa kanyang contractor kasi meron silang service agreement with the contractor. So, um, principal to contractor service agreement, tapos contractor to his employees, not principal's employees, yun yung employment agreement. So, dun sa service agreement na sinasabi ko kanina, ito yung isang kasunduan kung saan yung principal ay pumapayag na ipagawa sa contractor yung isang partikular na trabaho o serbisyo sa loob ng isang takdang panahon, pwedeng gawin sa loob at labas ng premises ng principal. So, ayon sa ito pa importanteng provision Section 5 ng okay. Okay, ito yung talakayin natin ngayon. Kung nakikita, Section 5 na 174-17. Try kong lakihan muna. I think that's the extent. Okay. So, sabi ng Section 5, no, may labor-only contracting daw. Okay? Sabi ng Section 5, meron daw sinasabi natin na may labor-only contracting kapag yung sinasabi nating contractor
okay, o agency, okay, wala siyang substantial capital, wala siyang substantial investments, wala siyang substantial tools, equipment, machinery. At okay, yung mga empleyado niya ay gumagawa ng trabaho na direktang kaugnay, okay, dun sa pangunahing negosyo ng principal. Okay? Pangunahing negosyo ng principal. Okay? That's A. Yan yung section 5A, no? Yan yung section 5A. Okay? Or, okay, yung contractor daw or yung agency, hindi niya ginagamit ang right to control sa performance ng trabaho ng kanyang mga empleyado. So wala siyang right to control, which is very, very crucial in terms of determining the existence of employer-employee relationship. Okay? So, susunod dyan, himayin natin tong A na to. Okay? Itong A na to. Himayin natin. So, first, the contractor or subcontractor does not have substantial capital. Okay? Does not have substantial capital. O kaya does not have investments. Substantial investments, does not have substantial tools, equipment, machinery, work premises, di ba? Plus, the contractor or subcontractor's employees are placed and recruited, and they are performing activities which is directly related to the main business operation of the principal, o kaya kagaya na sinabi natin kanina, gumagawa ng trabaho na direktang kaugnay doon sa pangunahing negosyo ng principal. Okay? So, susunod. Very important na tandaan natin na yung A different yan sa B. So, or yan, di ba? Yung A or B. So, A or B. Section 5A or Section 5B. Okay? Kasi yung second kind of labor-only contracting, yung nasa B, is an arrangement naman na kung saan yung contractor or subcontractor does not have the right to control over the performance of the work of his employee. So, bakit ba importante yan, Attorney Aldrin, yung sinasabi mo, A or B? Kasi, even if the contractor, kahit po yung contractor o yung agency ay may substantial capital, may substantial investment, may substantial tools, substantial equipment, or premises, machineries, among others. Pero, okay, he does not exercise the right to control over the performance of the work. Okay, wala siyang right to control dun sa pagsasagawa ng trabaho. Then, ibig sabihin, pwede pa rin siyang maging considered as labor-only contractor, which is a violation of the law. Kasi or eh. Okay? So, dalawang paraan para ikaw ay maging masabihan na LOC ka. Yung una, okay? Yung una, yung tinatawag na wala kang substantial capital, wala kang investments, wala kang tools, equipment, machinery, at yung empleyado mo gumagawa ng trabaho direktang kaugnay sa pangunahing negosyo ng principal. Yan yung una na pwede ka masabihan na LOC ka. Or pangalawa, okay, yung ikaw na isa kang contractor, hindi mo ginagamit o hindi mo magamit ang iyong right to control sa performance ng trabaho ng iyong empleyado. So, important yan. Okay, kasi dalawang paraan para ikaw masabihan na ikaw, LOC ka. So, okay, in summary, no? In summary, legitimate contracting ka, okay, kung ikaw ay isang contractor, okay, may sarili kang negosyo, mayroon kang service agreement with the principal, may sapat kang pera, may sapat kang kagamitan, may sapat kang investments, tools, equipment, machinery para gawin yung trabaho, okay, meron kang employment agreement na sumusunod sa lahat ng karapatan ng empleyado ayon sa labor law, yung sa iyong mga empleyado, no? Okay, may sarili kang grupo na mga manggagawa, pool, okay, uh, pool of workers. At labor-only contracting ka naman, o LOC, wala kang sapat na pera, wala kang sapat na kagamitan,
Okay, wala kang sapat na equipment, tools, machinery, work premises, among others. Yung mga manggagawa mo, gumagawa ng trabahong direktang kaugnay sa main business ng principal, or hindi mo makontrol hindi mo kontrolado. Wala kang right to control dun sa pagtatrabaho ng inyong manggagawa dun sa principal. Okay? So yung palang um, yung palang contracting ay isang paraan na kung saan yung isang kumpanya, okay, sabihin natin yung principal, ay kukuha ng serbisyo sa isa pang kumpanya, contractor, para sa isang specific na trabaho. So, ngayon mag-example tayo. For example, kuha tayong example. Okay. For example, si Ading. Okay? Si Ading ay meron siyang pabrika ng sapatos. Okay? Since meron siyang pabrika ng sapatos, meron naman siyang mga workers niya na gumagawa ng ah, may mga gumagawa ng mga produkto niya for importation, for exportation rather. So kailangan niya ng security guards ngayon para security dun sa kanyang ah, factory. So ngayon nakipag-usap siya at nakita niya siguro sa website, okay? Nakita niya sa website um, nakita niya sa website si ABC Security. Okay, nakita niya sa website si ABC Security Services na na isang kumpanya na meron silang pool of security guards. Okay? So yung ABC Security Agency, sariling negosyo talaga nila yung security, yung mga mga security guards na pine-place nila sa mga kumpanya, no? May sarili silang kagamitan, may sarili silang puhunan. Okay? At sila mismo ang nagmamando sa kanilang mga guard. Kahit nasa pabrika ni Ading yan, yung ABC Security Services pa rin ang nag-i-instruct sa kanilang mga guard. And most importantly, binibigay ni ABC Security Services sa kanilang mga security guard ang lahat ng karapatan, lahat ng benepisyo ayon sa batas. Okay? So that's a legitimate job contracting. So hindi po yan LOC, yan po ay valido ayon sa batas. So next example, sabihin natin si Mang Pedro. Okay? Sabihin natin si Mang Pedro ay meron siyang warehouse business. Okay? Meron siyang warehouse business at gusto niya ngayon magkaroon ng maayos na maintenance para sa kanyang several warehouse. Okay? Kaya kinuha niya si Clean Pro. Okay? Kinuha niya si Clean Pro Janitorial Services. Okay? Para mag-maintain ng warehouse niya, para mag-place ng mga janitors, cleaners, etc. Okay? And in this instance, si Clean Pro, okay, may sariling negosyo, may sarili silang, for example, yung warehouse ni Mang Pedro is sa Taguig. Si Clean Pro, ang opisina niya sa Pasig. May sarili silang opisina sa Pasig, meron silang sariling kagamitan, meron silang sariling training, okay, meron silang sariling HR, okay, para sa kanilang mga janitor. May sarili silang equipment, meron silang sariling uniform, may sarili silang supplies. Sila mismo yung nagmamando sa kanilang mga janitor, hindi si Mang Pedro. Okay? At binibigay nila ang lahat ng karapatan at benepisyo sa kanilang mga janitor ayon sa ating labor laws. Okay? So, yan ay legitimate job contracting. Okay, next. Sabihin natin sabihin natin si Aling Rosa. Okay, si Aling Rosa ay may isang malaking grocery store. Let's say
So si Aling Rosa ay meron siyang ah, sabihin natin grocery store sa Cabanatuan City. So ngayon, nangangailangan siya ng IT support para sa kanyang point of sale system. So nakita niya sa website ng TechPro Solution, siguro nakita niya sa Facebook or you know, whatever, nakita niya si TechPro. Okay. So si TechPro ay magme-maintain ng kanyang computer systems ni Aling Rosa. So, si TechPro Solutions, sa office niya, for example, sa Lawag City, may sarili silang negosyo na IT services, may sarili silang tools, may sarili silang computers, may sarili silang software para sa IT maintenance. Tapos sila din yung namamahala sa kanilang mga IT technicians. Hindi si Aling Rosa nag-uutos doon kung paano gawin yung trabaho nila. Kasi they are experts in their own field. Tapos, most importantly, sumusunod sila sa labor laws para sa kanilang mga empleyado. Meron yung mga empleyado ng TechPro Solutions, meron silang employment agreement with their own employees, meron silang service agreement with Aling Rosa. So, legitimate job contracting po ito. So, ito yung mga examples ng legitimate job contracting. Ngayon, punta tayo dun sa mga labor-only contracting na pinagbabawal mo ng batas. Okay, sabihin natin si Berting. Okay? Si Berting ay may-ari ng factory ng damit. Okay? Ngayon, ayaw niya mag-direct hire. Ayaw niya mag-hire ng mga manggagawa, ng mga workers. Kaya kumuha siya nakita niya sa Facebook siguro, okay? Or sa website, nakita niya si XYZ Manpower para mag-supply ng mga tao niya na gagawa ng damit. Okay? Si XYZ Buyer. Ano, XYZ Manpower. Sabihin natin. Okay? Sabihin natin XYZ Manpower na magsusupply ng mga tao. Ngayon, labor-only contracting ho to kasi si XYZ Manpower, wala siyang sariling kagamitan, wala siyang sariling investment, wala siyang tools, equipment, machinery, wala silang gamit, wala silang makina, wala silang tela, wala silang gunting, walang kahit ano, walang uniform kahit ano, lahat po, lahat galing kay Berting. Okay, si Berting din nagbibigay ng instructions sa mga manggagawa, oy, ito yung gagawin mo dito, oy, itong gagawin mo diyan. Oy, ba't ang tagal mo diyan? Dapat 'yan. Meron kang quota for hour. For hour, dapat itong na-accomplish mo. Siya nagdidikta. Okay? At yung trabaho, yung paggagawa ng damit, is directly related o direktang konektado sa pangunahing negosyo ni Berting. So ito po ay labor-only contracting, LOC. Ito po ay pinagbabawal ng batas. So another example to drive home the point, si Mang Jose. Yan, si Mang Jose. Ang superhero na pwedeng arkelahin. Sabihin natin si Mang Jose ho, ay meron po siyang restaurant. Sabihin natin meron siyang restaurant sa Taguig City. Okay, ngayon, wala siyang waiters, wala siyang kitchen staff. Okay? Pero meron siyang chef kasi siya yung chef eh. So ngayon, nakita niya sa website ng sabihin natin workers. Yan. So nakita niya sa internet, oh, workers are us, nagsusupply ng kitchen staff at ng mga waiters uh, sa mga restaurants, hotels, etc. So inavail niya ngayon. Pero yung palang workers are us, isang agency na walang sariling equipment, walang sariling investment, walang kapital, walang restaurant supplies. Okay? Walang mga uniforme para sa kanilang mga kitchen staff, etc. So lahat ng kagamitan, lahat ng gagamitin ng kanyang mga tao is galing kay Mang Jose lahat. Tapos si Mang Jose rin nagbibigay ng utos dun sa mga waiter, oh, ano mo yung number 2? Okay? O bakit ganito luto mo dyan? Masinunog. Paano natin i-serve sa customer yan? O mga ganon. Siya yung nag-uutos, nagmamando sa mga kitchen staff. At yung very important is yung trabaho ng mga kitchen staff at waiter is directly related o direktang bahagi
dun sa restaurant operations si Mang Jose. So, in this case, ito po ay tinatawag natin na labor-only contracting. Okay? Walang substantial capital, investment in the form of tools, equipment, machinery, and the like. Okay? At directly related po yung mga trabaho. So, ano ba yung consequence, attorney? Palakihan lang natin. Okay. So, ano ba yung consequence, attorney Alvin, kapag nasabi na labor-only contracting yung agency na yon? Okay? Solidary liable po siya, yung principal. Okay? So, si Berting at si Mang Jose, magiging solidarily liable po sila. Ano ibig sabihin yan? Solidary liability. Okay? Ibig sabihin po, yung pong, mga empleyado, hindi natin pwedeng sabihin na, kasi nga wala silang substantial capital, di ba? Wala silang substantial investments. E paano na lang kung fly by night at tumakbo na yan kinabukasan? So, sino po yung mag-aasikaso? Sino po yung magbabayad? Sino po yung magpapasweldo sa ating mga magagawa? E tumakbo na po yung agency, tumakbo na si Workers Are Us, tumakbo na si XYZ Manpower, hindi na po natin mahanap. Ngayon, ang consequence po nito, ang hindi na tayo makasingil kay agency, kay contractor. Ngayon, doon po tayo ngayon sisingil sa principal. At sila po ay liable ayon sa batas. Okay? Sisingilin po natin lahat ng mga claimable amounts ng empleyado sa kanila. Okay? So, and the second point, second outcome or consequence is that si Berting at Mang Jose na ang tatawagin ng batas na direct employer ng mga tao, ng mga employee niya. So para magiging regular employee na. Okay? Magiging regular employee na nitong worker na to na sinasubcontract or kinontract nila, quote unquote. Okay? Ano pa, bakit ba ganun yung batas? Yun nga, para protektahan po yung ating mga manggagawa na kung fly-by-night lang yung agency nila, meron po silang pagkukunan o meron po silang pwedeng singilin. Meron pong pwedeng habulin ng ating batas, no? At para na rin sa kapakanan ng ating mga principal, dapat tignan po muna ninyo yung inyong mga kontraktor. Lehitimo ho ba yan? Legit ba sila? Meron ho ba silang certificate of registration? Okay? Kasi pag nagkataon, kayo rin ho sisingilin. Kayo rin ho mananagot sa batas. So make sure you have to verify, you have to check thoroughly, okay, through your lawyer, kung talagang, or through your legal team, kung legit ba yung kausap nyo na contractor before you deal with them. So yun po yung rationale. Ngayon, himayin ulit natin yung kanina, di ba sinabi natin, kailangan yung contractor has an investment. Okay, sabi natin kanina, yung contractor should have an investment. So, purahin muna natin to. Okay. Ito pala ang tanong dyan. Next na tanong. Hmm. Tama. Kailangan ko lang i-fit sa page. Okay, then sa okay.
All. Yan, okay? So, yung Attorney Aldrin, kapag ba may certificate of registration na, okay? Pag meron ba tinatawag na meron na akong CR, okay? Mark safe na ba yan? Mark safe na po ba yan sa batas? Ang sagot, hindi. Okay, hindi. Hindi ka pa rin safe. Bakit? Kasi meron pong decision ng Korte Suprema na sinasabi nila na kahit ho kayo ay may certificate of, meron ho kayo, kahit ho kayo ay may CR, okay? But if we look at the totality of their circumstances, okay, the power of control is with the principal and not with the contractor. LOC pa rin ho. So, hindi ibig sabihin na may, porque meron kayong papeles, absuelto na kayo. Ito po yung sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Caballero versus Vikings Commissary. No? Ano lang natin yung kaso. Okay. 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 So ito po yung sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Caballero versus Vikings. Okay? Sabi kasi ng ano dito, sabi ng Vikings, ah may certificate of registration naman kami. Ay, hindi, sabi ng korte. Not enough. Kasi nga, pwede may certificate of registration ka, pwede may CR ka, pero we have to look still at the totality of the circumstances. Hindi pwedeng defense yan. Hindi pwedeng defense yan. Hindi sapat na defense yan. Although it may be one of the defense that you can invoke. But that alone is not enough because we look at the circumstances. Okay? Una, dun sa, dito kasi sa kaso na to, si Caballero is parang dim sum, siya yung gumagawa ng mga dim sum, no? Tapos yung agency or contractor is si hard workers. Kasi hard workers, uh, siya yung nagpe-place, okay, ng mga workers sa Vikings. So, I think we're all aware kung ano po yung business ng Vikings, no? So, dito po, okay, sabi ng korte, okay, iyan ko lang yung, so, na-drive home point ko na yun na yung CR alone is not enough. Okay? Kasi nga, kailangan tignan natin yung totality of the facts and the surrounding circumstances of the case. So, ano lang natin yung sabi ng court sa same case na yon. Kung bakit ba nasabi na labor-only contracting pa rin. Pero malaki. Hindi ko lang upang-check. Pero wait tayo. Um, yes. Okay, sabi ng Korte Suprema sa kaso na to, no, ah walang maipakitang service agreement between hard workers and Vikings. Wala silang mapakita. Pero dun sa kontrata ni Caballero with hard workers, nakalagay na si Caballero is a dim sum maker sa Vikings. Ibig sabihin, parang nagre-recruit lang yung hard workers sa ng mga empleyado para sa Vikings. So ina-assign nila yung mga workers nila sa Vikings. Tapos, the only way that can happen is pag pumasa sa assessment ng Vikings. Di ba? So yung control.
Okay? So si Vikings mismo yung nag-interview, sila mismo yung nag-hire, yung HR manager ng Vikings ang nagsabi kay Caballero na, o sige, pumunta ka na sa hard workers. Paproseso mo na yung employment mo. Okay ka na. Good. Okay? Si Vikings nagsabi noon. Okay? Tapos, di ba? Yung trabaho niya is bilang isang dim sum maker is directly related. Yeah, directly related at very important sa negosyo ng Vikings kasi kung wala siya, anong dim sum na maiahain sa mga customer, di ba? Tapos mahigit isang taon, paulit-ulit na nire-rehire si Caballero ng Vikings. Kaya kitang-kita na kailangan talaga siya doon sa negosyo. And hindi rin mapatunayan ng hard workers na sila yung nag-control. Sila yung may right to control sa trabaho ni Caballero. Wala silang ebidensyang mapakita na sila yung nagbigay ng instruction, sila yung nag-supervise, di ba? Tapos nakalagay pa doon sa employment contract ni Caballero, kailangan daw na sundin ang policies, rules, and regulations ng Vikings. Okay? Tapos si Vikings din ang nag-decide na ilipat siya mula sa pagiging packer papunta sa pagiging dim sum maker. Si Vikings din yung nag-training sa kanya papunta doon. So, lastly, very clear, okay? Malinaw na malinaw ho na si Vikings ang may power of dismissal kay Caballero. So, sila yung nagre-recommend, okay? Kung walang rekomendasyon nila, hindi rin tatanggalin si Caballero. So in those instances, the totality of the circumstances will reveal na kahit may CR si Vikings, okay, lumalabas na labor-only contractor si hard workers, which means tunay na empleyado ng Vikings si Caballero. Okay? Pero caveat lang dito this ruling is only for this particular case ka Caballero. Hindi ibig sabihin na lahat ng employees nila ay considered as regular employees. Okay? This is very specific for Caballero kasi nga merong totally of circumstances yung mga diniscuss natin. Okay? Yung mga nandyan sa screen. Okay? Et cetera, yung mga diniscuss natin. Ebidensya kung ng trabaho niya, walang mga impact service agreement. Okay? Tapos, inassign lang siya dahil pumasa siya sa assessment. Kung walang assessment, siya pumasa, hindi siya hire ng hard workers, di ba? Kasi assessment ng Vikings yun eh. Si Vikings mismo nag-interview, si Vikings mismo nag-hire, di ba? Tapos yung trabaho niya directly related sa business. So kung ito total mo yan, para kay Caballero, employee siya. Okay, and as confirmed by the Supreme Court. Employee siya ng Vikings. Okay? Employee siya ng Vikings. Pero again, this is only for Caballero. Okay, hindi ibig sabihin na lahat ng empleyado ay lahat ng tao na na-place doon sa business, sa restaurant na yon ay employees. Okay? So next point, so pag-usapan natin ngayon yung substantial capital. Pag-usapan natin yung substantial capital. So, capital. Kasi di ba, sinaad natin kanina, there must be substantial capital. Okay? Ano ba attorney substantial capital na yan? Is that 5,000 pesos? Is that 100,000 pesos? Is that 500,000 pesos? Which? Okay? Substantial capital po for purposes of contracting ay 5 million. Ngayon, meron ho kayong mga mamabasang kaso kasi it's a series of department orders, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, meron ho tayong DO 18-A 2011. Okay? 3 million nakalagay doon. Pero in present rules, 5 million na po. Okay? 5 million as we speak today. Okay? So yan yung ibig sabihin ng substantial capital. Okay? Yan yung ibig sabihin ng substantial capital. So, okay, alam ko na yung monetary value or amount. Ano ba yung capital? Ano ba ibig sabihin sa capital? Okay, pwede ba yung GCash? Pwede ba yung laman ng Okay, yung substantial capital po refers to paid up capital stocks. Okay?
shares of at least 5 million pesos in the case of corporations, partnerships, cooperatives, or uh, net, net worth of at least 5 million pesos, okay, for single proprietorships. So, yan yung substantial capital na sinasaad ng batas. Okay? Yan yung substantial capital. So when we speak of substantial capital, are we only talking about um, paid up capital? Or are we talking about investment tools, machineries, equipment, among others? Or both? Okay? So i-quote ulit natin yung provision para maliwanag. Um, Wag na. Ano na lang, ito na lang. Sabi natin kanina, no? Sabi natin kanina, substantial capital, okay, investment in the form of tools, equipment, machinery, and the like. Okay, substantial capital. Eh, ano ba talaga ibig sabihin ng substantial capital? Okay, alam natin na 5 million yon. Okay? Pero, yan ba ay paid up capital on the one hand? Okay? O investment tools, equipment, machinery, work premises, among others? Or both? Okay? Or both? Which is which? Okay? Which is which yung which yung 5 million? Ito ba na paid up capital o ito na investment tools, equipment, machinery, work premises, and among others? O pwede bang substantial capital or pwede bang paid up capital lang na 5 million? Or pwede bang investment tools, equipment, machinery, work premises, among others lang na 5 million? So ito pong tanong na to ay kinlaro na no ng Virginia Neri versus NLRC, no? So i-quote natin dito yung okay. Neri versus NLRC. Ako saan? Sabi ho ng Korte Suprema. Okay. Ano na malaki? Yan. So dito sa kaso na to, kinlaro na ah, pwede na paid up capital na 5 million, substantial capital. As seen from your records, as seen from your registration, okay na yun. Hindi na kailangan na 5 million also or 5 million na worth of tools, equipment, machinery, work premises, among others. Okay. Yun yung sinasabi dito sa kaso na to, sa NERI versus NLRC. Okay, hindi kailangan both. So it is or. Okay, the same principle was stated by the court in the case of burahin ko na nga rin. Yan. So sabi dito sa Asia Pro versus Ruben Paez. Okay. Yun daw Asia Pro, through its audited financial statements, was able to prove that it possessed the requisite substantial capital. So it adequately met the capitalization requirement found in the rules. So having done so, it no longer needed to establish that
it possesses investments in the form of tools, equipment, machinery, work premises, among others. So pwede na yon. So substantial capital of 5 million, okay, or substantial investment in the form of tools, equipment, machinery, work premises amounting to 5 million. Okay? So, or siya, conjunction or. Ngayon, talakayin natin yung mga cases in which DO 174-17 is not applicable. Okay? Ano ba yung mga cases na hindi applicable yan, Attorney Andre? Okay? Ano ko na tong whiteboard. Yan. Okay. So ano ba yung mga cases na hindi naman applicable tong 174-14 na sinasabi mo? For example, BPO at legal process outsourcing. Hindi applicable. Si Mr. Smith, meron siyang customer service company sa Amerika. Kumukuha siya dito sa Pilipinas ng mga uh, kumukuha siya ng BPO company. Tapos syempre BPO company may Filipinos na nag-handle ng calls. Not applicable ang diniscuss natin. Construction industry. For example, si engineer ay may construction company siya. Tapos kumuha siya ng subcon para sa may tinatayo siyang building. Kumuha siya ng subcon para sa, let's say, electrical works. Hindi sakop ng DO 174. May ibang batas para dito, yung DO 19, series of 1993. Private security agencies. Okay? For example, si Mang Jose, kumuha siya ng ABC Security Agency para magbigay ng guards. Ang compliance nila, DO 150, series of 2016. Pero syempre, kailangan pa rin nila ng Certificate of Registration under DO 174. Pero yung sarili nilang practical rules and regulations, kung ano yung magdedetermina ng mga bawat takbang nila is governed by DO 150 of 2016. Another example na hindi applicable, yung kontrata ng pagbebenta, upa, carriage. For example, ako ay kunyari meron akong restaurant. Tapos syempre, kailangan ko ng gulay dun sa aking restaurant, no? So, nag-avail ako kay Farm Fresh company ng mga gulay para isupply nila ako ng gulay. So, hindi sakop ng DO 174 yun. Okay? So, contract of lease din. Kunyari, meron akong apartment building. Nagpapaupa ako ng mga unit sa mga tenant. Okay, hindi applicable yon. O kaya, professionals with special skills. Okay, halimbawa, si Ginang Santos, may kumpanya siya. Okay, si Ginang Santos may kumpanya. Ngayon, kailangan niya ng isang magandang pangmalakasan at pangmalupitan na logo. So kumuha siya ng graphic designer si Ginoong Lazaro. Hindi siya applicable sa DO 174 kasi Ginoong Lazaro is using his unique skill. So yan po ang ating pinag-usapan ngayon, ating tinalakay, ang legitimate contracting versus labor-only contracting. To summarize, legitimate contracting, contractor or agency may sariling negosyo, may sapat siyang pera, may sapat siyang kagamitan, meron siyang service agreement, meron siyang mga sariling manggagawa o pool of workers, at meron siyang employment contract na is compliant with the law sa kanyang mga empleyado. Labor-only contracting, okay? Si contractor wala po siyang sapat na pera or wala po siyang sapat na kagamitan or yung manggagawa niya gumagawa ng trabaho direktang kaugnay o directly related to the main business of the principal at hindi niya kontrolado ang pagtatrabaho ng kanyang mga manggagawa. So, hopefully ay meron po kayo natutunan sa video ito. And until next time.